Sa case ng mga diskaya, base sa ebidensya na nakalap, pwede na makakaso, no? Sino makakasuhan? Yung mga DPWH na district engineer at lahat ng pumirma o nakapirma sa isang proyekto na nagsasabing completed na yung project. Sino pa pwedeng kasuhan? Yung Commission on Audit na nag-certify na let's say tama yan, walang anomalya dyan. Pwede rin yan kasuhan. At sino pang pwede kasuhan? Yung contractor na sa isang proyekto na na sinabing complete pero sa totoo ghost o substandard. Given all the testimonies na narinig ng taong bayan doon sa mga nagdaang hearing patungkol nga po dito sa flood control scandal, sa tingin po ninyo, attorney, pwede na yung gamitin para maipakulong na dahil nga batay sa mga lumalabas na mga surveys, gustong-gusto ng naiinip na rin yung mga tao. Maraming maging yung business group nagsasabi, naiinip na sila dahil hanggang ngayon ay wala pang nakakasuhan, wala pang naipapakulong dahil nga po dito sa flood control scandal. I will give you an example, no? Sa case ng mga diskaya. Base sa ebidensya na nakalap, pwede na makakaso, no? Sino makakasuhan? Yung mga DPWH na district engineer at lahat ng pumirma o nakapirma sa isang proyekto na nagsasabing completed na yung project. Sino pa pwedeng kasuhan? Yung Commission on Audit na nag-certify na let's say tama yan, walang anomalya dyan. Pwede rin yan kasuhan. At sino pang pwede kasuhan? Yung contractor na sa isang proyekto na na sinabing complete pero sa totoo ghost o substandard. Pero yung tanong, di ba nagsabi rin yung diskaya, may mga mambabatas na nanghingi sa amin ng pera. In-enumerate nila yung mga mambabatas. Then sabi nila mag-apply kami ng witness protection program o pwedeng maging state witness. Yung tanong, pwede ba yan, yung nakalap na ebidensya, pwede ba yan magamit laban pati sa mga mambabatas? Yung sagot, pwede. Pero ito ba'y sapat para lumakas ang kaso? May duda ako dahil sinabi rin ng mga diskaya na kung hindi kami isinali sa witness protection program o hindi open ng gobyerno sa pakikipag-areglo sa amin, hindi na kami magko-cooperate. Kung na-file na ito sa kaso at hindi mag-cooperate yung diskaya na ituro yung mga mambabatas na corrupt, sa tingin nyo, uusad yung kaso laban sa mga mambabatas? Yung makukulong, yung diskaya lang. Yung makukulong, yung district engineers lang. Yung makukulong, yung taga-COA lang. Masasalba yung mga mambabatas kasi hindi na ipapatuloy ng diskaya yung kanilang testimonya. Kaya importante rin yung determination ng gobyerno na kung gusto nilang madamay sa kaso yung mga mambabatas na sa tingin natin ay mas may malaking kasalanan dahil ang mga public officials, lalo na yung elected, nanumpa sila na dapat maging malinis yung kanilang opisina at ipoproteksyonan nila yung konstitusyon, nanumpa sila na hindi sila magiging corrupt, compared yung sa contractor na wala namang sinumpaan, na hindi sila magiging corrupt. Sa tingin natin, dapat madamay sa kaso yung mga mambabatas na sangkot sa anomalya. The only way to do that is if there is a plea bargaining o may pagkasunduan o gawing state witness yung mga contractor. Pero ako personally, if you will ask me, sang-ayon ba ako na gawing state witness yung mga contractor, I would say na the maximum na dapat ibigay lang natin sa kanila, plea bargaining. Ano yung difference? Kung state witness, wala talagang kulong. Pag plea bargaining, mag-aareglo kayo na pababain yung sentensya. So let's say instead na life imprisonment, sabihin na lang, sige,
Basta magpakulong ka lang ng 6 years and 1 day. Kasi hihingin talaga ng taong bayan na may kulong ka eh. Pero additional condition, isole mo yung certain amount sa gobyerno. Whether it's the full amount or a certain percentage. If you will agree to that, na may kulong ka rin, pero mas mababa, makalabas ka pa balang araw at magsoli ka ng pera based sa areglo, pwede yon sa opinion ko. Para mag-cooperate sila na ituro yung mga kasama nilang sangkot na nakaupo sa matataas na posisyon. Opo. Attorney, siguro mensahe po ninyo sa taong bayan sa gitna po nitong corruption issue na hinaharap po ng ating bansa ngayon. Naging commissioner ako ng PACC, no, ng Presidential Anti-Corruption Commission. Alam ko po ang problema sa laban sa korupsyon. Alam ko rin po ang kahinaan ng investigation process. Yung pinaka-problema ng mga investigador ay dahil takot o ayaw masangkot yung mga nakakaalam sa katiwalian. Nakatikim or nakapikit yung mata natin at ayaw natin magsalita kasi napakahirap po na magtestigo. Buhay natin nakataya, saka po mababago ang buhay natin. Pero sa mga nangyayaring katiwalian na talagang sobra na, kung gusto talaga nating mabago, hindi sapat na magmamarcha lang. Magtestigo kayo sa nalaman yung katiwalian. Kasi hindi nyo pwedeng ipasa lang yan sa investigador. Yung mga investigador, maghugas kamay yan. Wala kaming mahanap na ebidensya. Gaya nung kami na sa PACC, yung may mga nagsusumbong, isasabihin sa amin na tiwali yung ibang opisyal ni Pangulong Duterte. Pero nung hinihingi na namin na gumawa ng affidavit, ayaw. Pagkatapos sisisihin nyo ang PACC. Paano namin maitutuloy yung reklamo kung wala kaming ebidensya? Ganon rin yung mga yayari sa ngayon. Kailangan yung mga nakakaalam, gaya ni Marin Gutesa, no? Na sa ngayon hindi na natin narinig. Kung may nalalaman kayo at gusto nyong mabagong bansa natin, magsalita tayo, magsalita yung nakakaalam sa korupsyon. Humingi kayo ng witness protection. Kumonsulta kayo sa abogado, kumonsulta kayo sa opposition politicians, sa mga senador na sa tingin nyo mapagkakatiwalaan nyo. Puntahan nyo sa opisina si Senator Marcoleta at yung ibang gusto nyong mapagkatiwalaan na senador, Senator Robin Padilla, para humingi ng tulong. Paano kayo masilalim sa witness protection program?